What's up, Gulaman? Alright, update ulit sa ating Paladin na ngayon. Dun 311 KDP na tayo. Sumobra, dapat every 10k ang update natin. Kaso sumobra tayo. At ang HP natin pala, hindi ko na ipakita. Yan, 197. Mababa pa rin, hindi na nagagalaw ang ating HP, hindi na nadadagdagan. Kasi nagpalit tayo ng item. Tinanggal natin yung mga HP item. Diba? Ito yung nilagay natin. Yung sombrero ng Koreano. Na physical damage. At ang ating armor, costume. Na school uniform din. Diba? Dahil physical damage din yan. At may move speed. Na kailangan ng ating Paladin. Dahil ang build ng ating Paladin ay move speed build. Kaya ang ating mga sigils ay puro move speed, diba? Silver Soul, Immortal, tsaka Silent Escape, diba? Puro move speed yan na pampakunat. Kaya wala tayong unyielding at Deadlock Aurora, diba? Pero kung kayo na-enjoy nyo yung pagtatank ng nagamit yung Deadlock Aurora at saka unyielding, di ba? Goods na goods yun. Maganda yun, lalo na sa 3v3. Pero yan, dahil move speed ang build natin sa Guild War kasi, di ba? Maganda kung may re-reset natin yung timer pagka na-hit natin yung Imperium. Kaya puro move speed ang ating build. At syempre, di ba, kung mataas ang move speed mo kumpara sa mga ibang players, hindi ka nila makahabol. So, pwede mo silang takbuhan. At syempre, ano pa ba? Yan, kaya, tsaka PvP damage reduction yan tatlo. Para yan sa balance ng ating sigils. Kasi ang active, yung job sigils, tsaka active, pati itong Braveheart ay physical damage ang addition niya sa ating stats, di ba? Kaya maganda, tatlong PvP damage reduction at tatlong physical magic damage reduction. Actually pwede nga yun gawin yung 4 na PvP damage reduction. Kasi kung titingnan niyo yung statue, di ba? Yung wisdom, physical and magic damage reduction din yan. Pati itong rune, pati itong weapon, di ba? Halos lahat yan puro physical and magic damage reduction. Kaya maganda, maglagay tayo ng maraming PvP damage reduction para sa balance ng ating stats. Yan. At syempre ang priority natin dito sa statue, ang wisdom. Pag na level 50 natin ang wisdom, next na ang Valkyrie weapon para sa P damage bonus. Yan ang kailangan ng Paladin natin para tumaas ang ating crit. Diba? Hindi lang puro HP. Diba? Manonood kayo sa YouTube, sabihin, ang Paladin HP lang yan. Diba? Patasin nyo lang HP nyo para hindi ganon. Kailangan din natin ng P damage. Diba? Damage test tayo. 360k na, di ba? F2P ba yan? 370. Pumapalo pa yan ng 400k. Kung tawag dito, kung gagana yung 3 seconds. Ay, 3 seconds. 3% chance ng ating school uniform. Pwede siyang pumalo ng 400k. Kaso, yan, mababa yung percent. Pero, yan ang range ng ating crit ngayon. 350k to 400k. Diba? Yun, nagti 348 pa. Yan, pero kung may food buffs at buffs ng priest, ang crit natin ay 400 to 450k. Diba? Ayaw mag 400k Pero ito nagpo 400k yan Yun nga lang, 3% chance.
380. Diba? Kung pipilitin natin yan, mag 400k, diba? Pwede naman tanggalin natin tong momentum. Saan ba yun? Lagyan natin ng ganun. Ay, nag-expired na. Maintenance. Yan, lagay natin yung core overload. Diba? 400k talaga yan. 446, 450, diba? Yan ang crit natin, diba? 400k. Pero syempre, sa virus core, mas maganda pa rin yung momentum management tsaka reflection module. Kahit wala pa tayong plus 15, no? Syempre, update sa ating weapon. Tulad ng sabi ko last week, gagamit tayo ng Pendart, diba? Level 3 na yan, or 3 star na yan. At 2 star na rin ang ating Goblin, diba? Pag ganun lang, para din yan sa balance ng ating stats. Dahil lang stats natin, kung mapapansin nyo, yan, 52% na ang ating P damage bonus. Kasi ang kailangan ng Paladin, diba? Crit damage, P damage, itong melee physical damage, diba? Itong melee physical damage, nakukuha lang natin yan sa enchant, dun sa fighting, at saka dyan sa Pendart na card, diba? Papakita ko sa inyo yung fighting. Meron akong fighting enchant. Fighting. Yan, diba? Melee physical damage yan, 8%. Pero, diba? Ganun din ang damage, diba? 350 rin. Walang nagbago. Nabawasan lang yung crit. Yung crit rate natin, yun lang ang nabawasan. Kasi kung sharp, diba? Mas mataas ang crit rate. Kaya sharp pa rin. Total pareho lang naman. Pero kung wala talaga, di ba? Di fighting, tapos tawag dito. Enchant. Fighting, tapos yung substat, kumuha kayo ng crit, di ba? Pwede rin yun. At ano pa? Ang priority natin ngayon sa medals, nagbago na rin, di ba? Ayoko nang i-upgrade tong Medal of Wisdom, di ba? Pina-upgrade lang natin ngayon ang Medal of Heroism. At itong Rock Medal, dyan tayo nakapokus. At Fire Medal para sa P damage. At dito sa dulo, yan. Pinagbabalance lang natin yan. Pero ito para sa pet yan. Huwag niyong galawin yan. Yan, itong tatlo, pag-balance lang natin. Siyempre, yan lang ang tatlo na kailangan natin. Ang Heroism, Rock Medal, at Fire Medal. Diba? Kung gusto nyo, i-upgrade nyo rin yung iba. Yan, tulad nito, yung mga damage reduction. Ako, hindi ko muna ina-upgrade yan kasi total, makunat naman yung Paladin ba't mo pa i-upgrade yan, diba? Sa susunod na yan, pagka kailangan. At ano pa ba? Yan lang ang ating update, diba? F2P, kayang-kaya nyo rin yan. Yan, pakita ko ang ating rebate natin. Bahala kayo sa buhay nyo, basta 175. Para sa akin, F2P pa rin yan. Hanggat hindi pumapalo ng tier 1, F2P yan. Ang binili lang kasi natin dyan ay yung Baphomet at yung job scroll change. Diba? Yung iba nga, bumili ng Baphomet pero F2P din sila. Diba? Bahala kayo sa buhay nyo, basta ako F2P. Ito mga feathers natin, F2P. Kayang-kayang sundan. Diba? Kung gagayahin yung build, kayang-kayang gayahin ng F2P. You know, tier 6 na ang ating truth.
at time feather. Yan ang mga attack feathers natin, pare-parehas lang. Dito lang ang naiba. Yan. Diba? Actually, ano yan eh. Ito dapat yan. Pero tingin ko mas kailangan ko ng maraming PBE damage, kaya pinalitan ko. Yan. Sa defense feather, yun pa rin. Diba? Kung gagayahin nyo. Yan lang naman naiiba. At ito pare-parehas na yan. 3 purple at 2 orange. Hindi ko naman sinasabi na ito yung best build ng paladin, pero ayun, kung gagayahin nyo yan, edi parehas tayong malakas. Parehas maganda yung damage output ng ating paladin. Alright, at may papakita akong clip. Nagagagrind tayo ngayon sa hindi na sa dark frame, no, sa Raedric na. Pero kung yan, nagpa-farm pa rin kayo sa dark frame, okay lang din. Papakita ko kung paano kumuha ng spot, di ba? Alright. Yun, balik tayo sa dark frame, di ba? Nakita nyo ba yan? Meron tayong bit-bit na Tearfing. At syempre, alam nyo na ang kasunod na mangyayari dyan, di ba? Bit-bitin natin yung Tearfing. Hindi ka dito, sundan mo ako, tropa. Diba? Mamatay pa yata ako Yan, bit-bitin natin yan. Dito tayo. Sama ka dito. May papatayin tayo. Wala akong spot sa dark frame. Tulungan mo ako. Yan, dito. Okay, target lock. Napatay mo yan, tropa. Yan. Bagsak. Nahulo. Yeah, sama ka sa akin. Diba, pagka may namatay na doon sa pinakamagandang spot, diba? Dalhin nyo na siya sa iba. Tulad nito, ay walang AOE. Wala siyang AOE. Ayaw tirahin ng pet. Kasi Earth Child. Dito natin dalhin, di ba? Yan, dalhin niya sa priest. Tapos iwan nyo na dyan, di ba? Balik na kayo sa spot. Nakuha nyo na yung spot eh. Safe ka na dyan. Hindi na susunod sa yan. Hindi siya mapatay ng Tearfing. Balik na kayo sa spot. Yan, diba? Patay pa rin siya yun. AFK ka pa dyan, diba? May spot ka na. Yan, diba? Diba yung gamit kong sigil dito, kaya mababa yung damage. Palit tayo. Kung ayaw mapalitan. Wala na, nakagaw na yung spot. May kumuha na naman. Kinuha natin yung spot, diba? Tapos inagaw ng iba. Ayaw patayin na. Ayan. Yan ang crit natin sa dark frame 340. Siyempre wala tayong food buffs yan. Kung may food buffs tayo yan, pwede mag 400k yan. Ganun lang kadaling kumuha ng spot. Okay, peace out. Bye.